Hindi shootout ang nangyari sa Atimonan, Quezon noong January 6 kung saan 13 namatay. Itong sinabi ni Justice Secretary Laila De Lima matapos ang isinagawang reenactment ng insidente. Kasama ni De Lima at ng NBI sa reenactment kanina ang dalawang saksi. Makibalita tayo kay Isay Reyes. Malaki raw ang maitutulong sa investigasyon ng paglantad ng ilang testigo sa insidenteng nangyari sa Atimonan, Quezon noong January 6. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, nagbigay linaw ang kanilang paglantad sa maraming katanungan sa pangyayari. Very, very vital and explosive yung nakita nila. They saw the incident, almost the entire incident. Tumanggi na si De Lima na magbigay ng detalye tungkol sa mga testigo. Sa isinagawang reenactment kanina sa mismong pinangyarihan ng insidente, isinalaysay ng mga saksi kung ano ang nangyari. At ayon kay De Lima, lumalabas na hindi ito shootout. Anything but a shootout. Anything but a shootout. Not a shootout. Definitely. Ganito rin ang resulta ng investigasyon ng PNP Fact-Finding Team. Hindi raw ito shootout. Sa katunayan, hindi raw maisasantabi na ambush ang nangyari. Marami raw kasing nilabag sa operational procedure ang mga pulis at sundalo na nagsagawa ng checkpoint. Maging ang crime scene, kontaminado na rin daw. Tila sinadya nga raw na pinagmukhang shootout ang nangyari. Questionable rin daw ang dinatnang posisyon ng mga bangkay at mga baril pagkatapos ng insidente. Kaugnay nito, pinasasampahan ng Fact-Finding Committee ng kasong administratibo ang mga pulis at sundalong may kinalaman sa ginawang checkpoint. Pero ang mga tumayo sa checkpoint naninindigang lehitimo ang kanilang operasyon. Legitimate yung valid yung plan, legitimate yung operation. Kasi legitimate naman kasi yung mga target namin, so mandate namin yung to go after yung mga organized crime group. Patuloy raw na uusisain ng NBI ang lahat ng detalye sa insidente para malaman ang totoong nangyari. Na-turn over na rin sa NBI ang mga bala na na-recover ng pulisya sa crime scene. Inaasang makakapaglabas ang NBI ng report sa susunod na linggo. Isay Reyes, GMA News.